at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na naninilang sa ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa tinuro ko sa inyo. Verse 5. Palagay ko, na may hindi ako huli sa magagaling ng mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpapakaaba upang mataas kayo. Masabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bagang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At ko sila, at nang ako'y kausapan diyan, hindi ako makabigat kanino-man sa inyo, sapagkat dinadalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mula sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at ang gagawin ko habang ang panahon. Verse 10. Sa ngalan ni Kristo na sumama sa akin, hindi ko titigilin ang pagmamapuri ito kahit saan yan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katuwiran ang mga mamamalita na paglilingkod na ay tulad sa aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagbubuwa rin mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magbuwa ring anghel ng kaliwangan. Verse 15. Kaya hindi kataka-taka na pumarilingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang karamihan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Magpalain po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Okay, so sige po, tayo po magpapatuloy para po sa tema nating The Angel of Light. For Sunday, ako po ay nag-share sa inyo mula sa Revelation chapter 12 verse 9 at binigyan ko po ng pamagat na Satan the Deceiver. Then, nung last Sunday, si Pastor Abby naman po ay nag-share mula sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 at kanya pong pinamagatang Satan the Devourer. And so, yung observe, no, hindi kami nag-usap, yung mga title namin ay nagsisimula sa letter D. And so, for this Sunday, ang pamagatang mensahe na ito pong ibahagi sa inyo ay pinamagatan ko pong The Disguise. The Disguise. O ang nagbabalag kayo.
Ayon po sa Barna Group, isa po yung Christian organization na ginagawa ang mga pagsusurvey. Sa bansang Amerika, I just mismo ilagay kung anong taon, pero nasa, if I can correctly recall, ay nasa 2012 o 2015, na ikukumpara 10 years ago, mas dumami ang hindi na naniniwala kay Satan o kay Satanas sa bansang Amerika. Sa marami, ang kanilang paniniwala ay hindi nag-i-exist si Satan, pero siya lamang ay isang simbolo ng kasamaan. Simbolo ng kasamaan. And to saan siya lamang ay isang kathang isip. At ano nga ba pong sinasabi ng Biblia? Bago ko pumunta po doon sa ating text, let me use this as my introduction. Ano nga po bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Satan? And tumayan po natin sa Job chapter 1. Sa Job chapter 1, at babasa po tayo ng ilang mga talata. And here ay makakita po tayo, makikita natin ng ilang po mga katotohanan tungkol po kay Satan. In Job chapter 1, halimbawa verse 6, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Job chapter 1 verse 6. So it tells us na si Satan po ay gaya po ng mga anghel. Siya po ay anghel. Ang pagkakaiba lang po niya sa mga anghel ay siya ay rebeldeng anghel o nagrebelde sa Diyos. In case na hindi po kayo satisfied na si Satan mula sa Job chapter 1 na siya ay anghel, and so siya ay created being, nilikha lamang siya ng Diyos sapagkat ang mga anghel ay nilikha ng Diyos. So let me read Colossians chapter 1 verse 16. Huwag ako kayong umalis sa, lagyan na lang yung tanda, yung Job chapter 1, dahil babalik po tayo doon. So again, just in case, no, na hindi tayo quite convinced. Si Satan ay created being, at siya po ay anghel. In Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, pati ang mga nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan spiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So all are created by God, at kasama po diyan si Satan as one of his angel. Going back sa Job chapter 1, sa verse 7, Job chapter 1 verse 7, tinanong ito ni Yahweh, anong gawain mo ngayon? Nagpaluot parito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. So here it displays na si Satan ay may kakayahang pong pumarot, pumarito sa lahat ng sulok ng daigdig. Of course, hindi natin kaya bilang tao. And so it tells us na meron pong higit na kakayahan sa Satanas kaysa sa tao. But yes, kaya niya pumarot, pumarito sa lahat ng sulok ng daigdig, but he cannot be at the same time, at the same places o maraming lugar. Meaning, hindi po siya omnipresent na angel, na kaya niyang sumalahat ng lugar. He can be, sa mga lugar na yon, pupuntahan niya. Okay? So, hindi po siya omnipresent. Hindi niya sumasalahat ng lugar. So, verse 12, again, sa Job, sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Sa chapter 2 naman, verse 6, sinabi ni Yahweh, almost the same, kung gayon, ikaw nang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. I hope alam niyo kung sino po tinutukoy po ng Diyos. Na si Job. Here sa mga talatang binasa natin, again sa chapter 1 verse 12 at chapter 2 verse 6, it tells us na mayroong limited power, limited authority si Satanas. Maaari niyang gawin ang kanyang ibig gawin, pero limitado. He is limited by whom
by God. Okay? So, wala akong kakayahan si Satan na gawin ang lahat niyang ibig gawin, no? Na to the point na ang Diyos ay hindi makakahadlang sa kanyang gagawin. Hindi po ganoon si Satan, o wala po siya kakayahan gawin ang bagay ngayon. Ang isang halimbawa po ay si Peter. Kung paano niya nilintang o paano niya tinukso si Peter, pero hindi tuluyang tumalikod sa pananampalataya si Peter. Why? Let me read sa inyo Lucas chapter 22. Again, isang halimbawa na yes, si Satan ay may kapangyarihan laban sa atin, but limited. Ang Diyos ko ang nagbigay ng limit sa kanya. Ang Diyos ko ang nagpapahintulot. Walang bagay na magagawa niya na hindi pahintulutan ng Diyos. In Luke chapter 22, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito sa gabi bago hulihin ang Panginoong Yesus at ipapako sa krus. Luke chapter 22, beginning verse 31, Simon, makinig ka, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang iba sa mga trigo. Subalit, dinanangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So yes, si Satan, no, nagawa niyang tuksohin si Peter, may deny si Jesus. Remember, pangatong sabi niya, mamatay man, hindi ko kilala ang tao ito. Pero of course, hindi lubusang nagtagumpay si Satan kay Peter. Why? Again, sabi ng verse 32, mula sa bibig ng Panginoon, subalit, inanangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, hindi sinabi, at kung walang katiyakan, pwedeng tumalik, pwedeng hindi, pero sabi ni Lord, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Isa po itong talata na nagpapatunay na ang tunay na inari ng Diyos ay magiging ganap hanggang dulo. Ano siya, amen? Another example ay si Paul. Very classic, sabihin na natin, no, talatang ito, sa 2 Corinthians chapter 12. Tungkol doon sa karamdaman na binigay sa kanya, kapansanan na binigay sa kanya. Ano po sabi ng verse 7? 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Okay, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. So here God used Satan. Ginamit ng Diyos si Satanas. Ginamit ng Diyos si Satanas para ilayo sa pagkakasala ng pagiging palalo o mayabang o mapagmalaki si Pablo. Think about it. Ginamit ni Lord si Satan para ilayo sa pagmamalaki sa pagiging palalo si Pablo. Bear in mind, last month, pinag-aralan natin, no? This week, no, na si Satan, siya ay deceiver, wala siyang nais, kundi tayo'y magkasala. Pero here, no, ginamit siya ni Lord para ilayo si Pablo sa pagkakasala. Huwag naman natin isipin na si Lord at si Satan, no, ay riding in tandem, na sila'y magkasundo. Hindi po pwedeng mangyari yun. Can you say amen? Sabi po ng isang sa katauhan po ni Martin Luther, even the devil is God's devil. No? Ang demonyo ay demonyo ng Diyos. It may sounds to you, para sama naman yun. But again, si Satan at si Lord ay kailanman hindi po pwedeng maging magkakampi, because God is holy, Satan of course is unholy. Mark chapter 3, babasahin ko lang po ito just to establish sa atin po, no, na huwag natin isipin na si Satan ay kasundo si Lord. Yes, ginagamit siya. Again, very clear, si Satan walang ibang gustong gawin, ilayo tayo sa Diyos, gumawa ng kasalanan, pero ginamit siya ni Lord kay Paul para si Paul ay ilayo sa pagkakasala, sa pagyayabang, sa pagiging panalo.
in Mark chapter 3, verse 22. Let me read hanggang verse 26 and then tatalon po ako sa verse 30 kasi medyo, I promise, medyo mahaba yung aking handang mensahe. Verse 22, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Tinutukay po nila si Jesus dahil nagpapalaya siya ng demonyo. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang kalinhaga. Sabi niya, paano mapapalaya si Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan iyon. Ngayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. At sinasabi dito ni Jesus, no. Kahit kailan, hindi magkakampi ang mabuti at masama ang Diyos at si Satanas. Then, verse 30, lalo niya binigyan ng diin. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinapian ng masamang espiritu. Ano po sinabi niya sa verse 29, no? Ang kasalanan hindi mapapatawad. Kaya ang kasalanan nila, no, na si Jesus ay kanilang pinagbibintangan ng kapangyarihan na mayroon si Jesus sa pagpapalayas ng masamang demonyo, masamang espiritu, ay buhat kay Satan. So James, again, don't ever think nakakampi ni Lord si Satan. Ginagamit niya ang Diyos para sa kanyang matuwid na layunin, but never ever para sa layunin ni Satan. James chapter 1 verse 13. Santiago chapter 1 verse 13. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Why? Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. Ang Diyos ay nagsusubok sa ating mga mananampalataya, pero hindi siya nanunukso sa mananampalataya man o sa hindi mananampalataya sa layunin ng magkasala. Hindi po ginagawa ng Diyos yun. Kaya say amen? Kung gusto niyo po mapakinggan po ang mensahe patungkol po dito sa James 1:30, pakisabi sa ikatabi, invited ka sa Wednesday. Pakisabi sa midweek. So, this will be my text. Ako po ang mensahero sa Wednesday, sa ating midweek. Ito po ang aking text, James 1 verse 13. So sa ating pong binasa from Job chapter 1 sa Job chapter 2, si Satan ay created being, limited in power, limited sa kanyang magagawa. Sa ibig niyang gawin. Now, going back sa ating pong text, 2 Corinthians chapter 11, ano pong sinasabi po ni Pablo? Ano pong kanyang pakahulugan ng kanyang sinabi na si Satan disguises as angel of light? No? Paano nangyayari ito na si Satan ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan? Listen, again, sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, okay, pag-aaral natin para maunawaan ng mensahe, you try to ask questions. Questions na maiisip po ninyo. Halimbawa sa mga talatang ito. Katulad ng tanong na, ano ibig sabihin ni Paul? Na si Satan ay nag-aanyong anghel. Paano nag-aanyong anghel si Satan? Ibig ba sabihin ni Paul na si Satan ay nag-aanyong alitap-tap? Angel na may liwanag. Okay? So raise up questions. And of course, no, sa mga questions na yon, dapat ang sagot ay nasa salita ng Panginoon, ang Biblia. So what I'm trying to say is, no, sa ating pong pag-aaral, pagpasa natin, then start asking questions, ilatag mo ang mga katanungan mo, then find the answer doon din sa mga talatang ito. Mga talatang nakapaligid sa napili mong text. So, kanina binasa ng ating presider, no? O si Kuya Kim, verses 1 to 15.
So to give answer sa tanong, no, anong ibig sabihin ni Paul na si Satan can disguise into an angel of light o mag-anyong anghel ng liwanag? Again, no, you read yung mga previous verses. In fact, no, ang ating Bible, divided siya sa chapters, divided siya sa mga verses, at meron pa siyang mga subtitle. Okay, sa chapter 11, ano ang subtitle sa Bible ninyo? Ano nakalagay? Kumbaga may title. Yan. So, somehow, it gives us shed of light kung anong ibig sabihin ni Pablo dito sa text natin sa 2 Corinthians 11 verse 14. Na it tells us na about Paul at mga nagpupunwaring apostol. So, you start to see mukhang ang ibig sabihin ni Paul sa angel of light, disregard ko na yung alitap-tap. Hindi. It has something to do with him and nagpupunwaring mga apostol. So, huwag agad excited. Basa. Huwag agad magbigay ng conclusion. Basahin. Again, sabi ng verse 1, ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. So, here is Paul. No, inaamin niya na magyayabang siya sa kanyang gagawin. But, ano ang kanyang intensyon? No, ng pagyayabang? Patunayan na siya ay tunay na apostol. Now, do we know that? Tuloy natin ang basa. So, we just read verse 1, verse 2. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Remember, the church is the bride of Christ. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. So here's the intention of Paul. Kung bakit sabi nagpasintabi siya, hayaan niyo munang magyabang ako ng kaunti. Ang kanyang intensyon ay, hello, mayroong nangangaral sa inyo na iba sa pinapangaral namin. At nagpapakilala pa silang mga apostol sila. At sinasabi pa nila na hindi ako tunay na apostol. So let me tell you kung sino ang tunay na apostol. At kung ano ang ipinapangaral ng tunay na apostol ng Panginoong Yesus. So this is what Paul's intention o motive sa tila pagmamayabang niya na telling these people, ako ay tunay na apostol ng Panginoon at sila ay huwad. Gaano kahalaga, question, na ang aral o ang turo na ating pinananaligan ay nakasalig sa turo ng mga apostol. Gaano ito kahalaga? Again, let me just bigyan ko lang ng diin. Sapagkat napakahalaga na we really have to understand na yung pagbabasihan ng ating pong pananampalataya na ating dapat tanggapin ay katuruan ng mga apostol. Kung kung susukatin ninyo, kumbaga if you engage, kung ito bibigyan ninyo ng how to say it, no? Kumbaga, boundaries para paniwalaan kung isang katuruan, dapat yung katuruan na yun na tinuturo ng sino man siya ay katuruan ng mga apostol. Gaano mahalaga po ito? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 20. So again, I hope makikita natin, hindi po nagyayabang si Apostol Pablo dito, na siya lang ang apostol, sila yung mga huwad. Again, ang kanyang intensyon ay ipakita kung sinong tunay na mga apostol at ang mga aral ng apostol na siyang dapat palaligan
ng mga mananampalataya. Efeso 2, verse 20. Ephesians chapter 2, verse 20. Okay. Pwede ba akong makisuyo ng isang basong tubig? Nanunuyo yung aking Salamat. Ephesians chapter 2, verse 20. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So ito po sinasabi ni Pablo, kaya napakahalagang maintindihan ng mga taga-Korinto kung sino ang huwad at sino ang tunay na apostol. Dahil ang pananampalatayang Kristiyano, ang pundasyon niya ay ang mga aral ng apostol at mga propeta. Na ang cornerstone, ang panulukan ay walang iba kundi ang Panginoon. Again, let me read. Simula verse 3, we just read kanina, pero hayaan basahin ko po ulit. 2 Corinthians 11, ngunit nag-aalala ko, baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino man dumarating at may Jesus na ipinapangaral. Kaya lang, ano sabi? Iba sa ipinapangaral namin. Tinanggap ninyo ang Espiritu. Napansin ninyo, small letter E, hindi big letter E. So, hindi po Holy Spirit. At aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. So, what was Paul saying? Yung katuruan namin ang tanggapin ninyo. Kami mga apostol ng Panginoong Jesus. Sila, hindi sila mga apostol. Kaya naman ang tinuturo nila, iba sa tinuturo namin. Kaya i-establish ni Paul yung kanyang pagiging legit na apostle ng Panginoong Jesus. Again, bear in mind na ang pinaka-context nito, yung 2 Corinthians 11, Paul was defending his apostleship, legit siyang apostol, as some denying ang kanyang pagiging apostol, at yung nagtuturo sa kanila, sa mga taga-Korinto na tinanggap nila, ay mga bula ang apostol. Sa mga Muslim, si Paul ay hindi nila kinikilalang tunay na apostol ng Panginoong Jesus. And so, they reject yung Pauline Ephesians, yung mga sulat ni Pablo, yung 13 letter ni Paul. So here si Paul, pinapatunayan niya na siya ang tunay, na siya isa sa mga tunay na apostol, at silang nangangaral ng ibang Jesus ang di tunay na apostol. Again, you and I, paano natin susukatin, masasabing totoo, buhat sa Diyos at kanilang pinuturo o sinong pinapakinggan natin kung ang kanilang tinuturo ay tinuro ng mga apostol. Remember the Great Commission. Ano sabi ng Lord sa mga disciple? Eventually, naging mga apostol. Umayo kayo, gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inutos ko sa inyo. So what was the disciples, eventually naging mga apostles, ang kanilang ituturo ay yung tinuro ni Jesus sa kanila. Yung tinanggap nila kay Jesus. So wala na silang ibang tuturo, kundi yung tinanggap nila mula sa Panginoong Jesus. And so, ang foundation ng ating pananampalataya ay ang mga katuruan ng mga apostol. Of course, ng mga propeta, hindi sila magpo-contradict because they have one Spirit, one Lord. Again, right, tatanungin natin, Pastor, paano kung may nagpapakilala na propeta? Nagpapakilala ng apostol sila ng Panginoon. And yes, in our time, marami. Iba, ang lalaki pa nilang simbahan, internationals. Nagpapakilala, may title na apostol sila, propeta sila. So, ang tanong, will we listen to them and believe them, tanggapin ang kanilang mga turo? Ang aking pong sagot, kung tatanungin niyo po ako, paano, Pastor, kung nagpapakilala silang propeta, apostol ng Panginoon, dapat ba silang paniwalaan? Well, of course, ang sagot ay no.
But yes, marami pong nagpapakilala na sila ay apostol. Marami pong nagpapakilala na sila ay propeta ng Diyos. At kung sila ay nagpapakilala, so sila ay mga bula, mapagpanggap. Again, we just read Ephesians chapter 2 verse 20. Meron ng pundasyon. Okay? Sa nakakaunawa po ng pag-construct ng building, okay, ang inuunang ginagawa, foundation. Mga poste. Then, saka dinalagyan ng katawan. So, meron ng foundation ng Christianity. And that is the teachings of the apostles, of the prophets, na ang cornerstone ay si Jesus. Sa mga Hudyo, ang unang-una nilang tinatayo, ang tawag nila doon, ang poste o pundasyon, ay tinatawag nilang cornerstone. At ang cornerstone nga dito na tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, it's done. It's finished. Naitayo na ang pundasyon. So, hindi na tayo dadagdag pa lang pundasyon. Kundi sasaligan na lamang natin ang pundasyon na ito. And these are the teachings of the apostles, the prophets, and Jesus is the cornerstone. Ibig sabihin, ang kanilang mga turo ay turo ng Panginoong Yesus. Buhat sa Panginoong Yesus. So, kung meron po magpapakilala sa inyo, at bibigyan niya ng title ang kanyang sariling apostol o propeta, anong tawag ng Lord sa mga yon? Bula ang propeta. Bula ang apostol. Because it's already there, the foundation. Amen. Amen. Yeah. So if someday, huwag namang loobin ng Panginoon, magpakilala ako sa inyo pagkatapos tayo mo dito, magpakilala ako sa inyo, may bago na akong title, Apostle Charles Alcin. Okay? Alis na kayo, lipat na kayo ng simbahan. Okay? Kasi bula ang apostol na po. It's already there. Tapos na. And the apostles, no? Sila Peter, James, and John, si Paul. O di naman kaya si Pastor Abe, tumayo dito magpakilala, hindi na ako pastor, propeta na ako. Huwag kayo pag-alala, sipain ko dyan. Palabas. Huwag na magpatuloy. Tapos na, meron na nagtayo ng pundasyon. Hindi na natin kailangan, kundi tayo na lang doon ay sumaling sa pundasyon na yun. Why? Kasi sabi ni Apostle Paul, and si Paul ay isa sa mga apostol ng Panginoon. Again, we just read Ephesians chapter 2 verse 20. Sinabi ng mga propeta, again, hindi sila maaaring magsalungatan dahil isang espiritu na nasa kanila, ang espiritu ng Diyos. Again, kung si Pastor Abe magpakilala sa inyong propeta, huwag kayong lumipat, stay lang kayo dito. Sipain natin. Kidding aside, again, nakatayo na ang pundasyon. Sabihin natin, Pastor, kahit po totoo, nung nakinig ako sa kanya, talagang parang ayon naman sa Biblia yung kanyang pagpapaliwanag. No? Very convincing, very powerful pa siya nga magpaliwanag. Pero yun nga lang, nagpapakilala siya ng apostol. Again, nandito na yung foundation. So don't listen to them. Kahit gaano pa sila kahusay makalat. The foundation is already established. Verse 12 and 15 ng ating text, 2 Corinthians chapter 11. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. As you know, kanya tinutukoy na hindi siya kumukuha ng financial support sa mga
taga-Corinto, sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagiging pastor sa Corinto. Ang mga iyan ay may huwad, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa, at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag, kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Medyo hindi ganun kalinaw. As you observe, no, verse 12 hanggang verse 15, makita ninyo yung karakter ng mga false apostles, karakter ni Satan. Unang karakter na makikita natin sa verse 12. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki. So, isa pong karakter ng bulaang apostol o bulaang mag-aaral, mayabang, mapagmalaki. At si Satan, mayabang. Imagine ang sabi ng Isaiah, ibig niyang ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Isang katangian ni Satanas ang pagmamalaki, pagyayabang. Ay, sabihin natin, Pastor, meron akong mga kilalang pastor, mayabang din naman. So, bulaan sila. Well, yes, totoo, may potensyal magyabang kahit sino sa atin. Pero kapag tunay kang lingkod ng Panginoon, hindi niya papayagan na talagang maging mayabang siya. Again, we just read kanina, 2 Corinthians chapter 12, bakit binigyan, inalaw ng Lord na bigyan ng kapansanan si Paul through Satan upang hindi siya maging palalo mayabang. So walang puwang talaga sa tunay ng mga lingkod ng Panginoon. And yes, sa mga Kristiyano, ang pagyayabang. Yes, si Peter, James, and John, nakita din natin ang kayabangan nila. Remember, kahit sa huling gabi ng Panginoong Yesus, anong pinagtatalunan nila? Sinong pinakadakila sa atin? Pero pagkatapos silang mapuspos ng Holy Spirit, wala nang mayabang sa kanila. Lahat sila, lingkod lang kami ng Lord, lingkod lang kami ng Lord, si Lord ang mga parangalan, si Lord ang mapapulihan, mga lingkod lang kami. I tried, no? Kaya lang, sobrang nakakainit manood sa mga taong, sa mga mangangaral na ito na may mga title na prophets, apostles, ang haba ng service nila, pero isang kapansin-pansin, isang commonality nila, mayabang talaga sila. Pa-VIP, luxurious ang lifestyle, hindi po pwedeng good morning lang ang tuwalya, dapat lakos. Ang mga suot, ang mga alahas, kapag sasakay sila, hindi po pwede basta-basta sasakyan lang, kailangan first class, ang kanilang hotel, 5-star hotel. At mapapansin mo, hindi sila lingkod, kundi mga master sila ng kanilang mga simbahan. And again, hindi nga ba itong karakter ni Satan? Mapagmalaki, mayabang. Verse 13, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa, at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Again, sa katangian ni Satan, mandaraya, huwad, bulaan, huwad na aral nila patungkol sa Panginoong Yesus. Ang kanilang pinapangaral ay iba sa pinapangaral ng mga apostol. Maraming mga bulaang propeta, apostles, isa sa commonality po nila, sila ay talagang mga swindler. Bibilogin ang mga ulo ng kanilang mga miyembro, mapaniwala sa mga aral, at sa dulo, mangolekta ng maraming koleksyon.
Kaya you will observe no po yung mga false religion mayayaman. Huwag din naman sabihin, kami, tayo, pastor, hindi na ako magbigay ng tithes, baka yumaman yung church natin. Isa sa katangian ng mga kulto, maraming at iba't ibang koleksyon. Dahil mandaraya, what? And of course, verse 14, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpupungunari anghel ng liwanag. So may pinagmanahan ang mga false prophet, false apostles. Of course, sila magmamana pa kay Satan. Let me give you itong tatlong S. Ilang pagkakakilanlan, ilan lamang po ito, pagkakakilanlan na kampon ni Satanas ng isang mangangaral, puno ng salita ng Panginoon. I believe itong tatlong ito ay very, very dominant o very, very obvious sa mga false prophet, false apostles, o mga bulaang mag-aaral o mga ngaral. One, lahat po ito ay starts with S, self-proclaim. Self-proclaim. Again, commonality ng mga to, if you will observe, pag nagpakilala sila na sila yung lingkod ng Diyos, pinili sila ng Diyos, and they may use the Word of God, pero ang magpapatotoo lamang sa kanila na sila'y pinili ng Diyos ang kanilang mga sarili-sarili. Isang example, si Apollo Tibuloy. Tinanong siya, sino magpapatunay na ikaw ay tinawag ng Diyos na maging kanyang appointed son? Ang sagot niya sa sarili niya at ang sinasabi ng Bible. Dahil pa niya si Jesus kailangan patotohanan ng marami para patotohanan sa mundo na si Jesus ay anak ng Diyos. Remember si John the Baptist testimony niya, nang binaptismo na si Jesus, narinig ko ang tinig mula sa langit. Nakita ko ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati. May nag-testify. May nag-witness. No? Hindi lang si Jesus ang nagpatuto patungkol sa kanyang sarili, kundi ang mga tao around him na ginamit ng Panginoon to testify about the Lord Jesus Christ. Pero itong mga to, self-proclaim. And so dahil self-proclaim, pangalawang katangian o pagkakakilanlan ng mga bulaang mag-aaral, self-exaltation. Tinataas ang sarili. You will see, especially sa mga apostles ng Panginoon, after they receive the Holy Spirit, walang puwang sa kanila ang pagmamalaki, pagtataas sa sarili. They always say, lingkod kami ng Diyos sa kapurihan ng Panginoon. Kung meron kami pagyayabang namin ang ginawa ni Jesus. No credit sa kanilang mga sarili-sarili. Pero itong mga to, you will observe na talagang tinataas nila ang kanilang mga sarili. Noong last stated meeting ng Cavite Presbytery, I cannot just recall lang yung passage na kinote nung ng aming moderator. Sabi niya doon, binigyan niyang diin na ang ordination, sabihin yung pagiging mukha talaga sa iyo na ministro ng salita ng Diyos. Kung magkakaroon ka ng title na reverend, ay hindi promotion, kundi demotion. I was so blessed. Yes. Hindi ba yung pag nabigyan ng title sa simbahan, ng office, ay tayo ay na-promote. Hindi tayo ay na-demote. Dahil tayo ay bigyan ng title ng paglilingkod. Ano? Lahat ng leaders dito, let this be reminder sa atin at lagay natin sa puso isip natin. Once we have the title, once we have the office, it's a demotion. Dahil we will be servant to all. Pero sa ganitong mga bulaan, you can clearly observe na self-exaltation ang kanilang ginagawa. Itinataas nila ang kanilang mga sarili.
Let me read 1 Peter chapter 5. As we know, sa mga alagad, si Peter talaga mataas ang ere. Lagi nangunguna. Gusto niya siyang pinakadakila. Sa 1 Peter chapter 5, bigyan niyo po ang kanya pong mga pananalita o kanyang sulat. 1 Peter chapter 5, let me read simula verse 1. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo. So, nilevel niya kanyang sarili sa mga elders, sa mga overseer. But yes, hindi niya rin isinantabi na yes, saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo. Ibig sabihin, apostol ako. Apostol ako ng Panginoon. At sapagkat makabahagi ako bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Ano po sabi ng verse 3? Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. So dati si Peter talaga nangunguna. Gusto siyang pinakadakila among the 12. Pero now, no, mga lingkod lang tayo. Si John the Baptist, pagkamat hindi po siya apostle, tingnan niyo po how the Lord Jesus Christ described John the Baptist sa Matthew chapter 11. In Matthew chapter 11, verse 11, tandaan ninyo, Matthew 11:11, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila sa kanya, kaysa sa kanya. Look at the Lord Jesus Christ, no? Iba kung tataas tayo, binanggit doon, pinakadakila siya sa lahat ng propeta. He is the last prophet of the Old Testament. Pero tingnan niyo po ang sabi ni John the Baptist. Hindi niya sinabi, sabi ko na ako pinakadakila Ano pong sabi ni John sa John chapter 3? John chapter 3. Let me read beginning verse 27. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaki ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kung sabi niya sa verse 30, dapat siyang maitaas, referring kay Jesus, at ako na may maibaba. Hindi niya sinabi, coming from the Lord Jesus Christ na yan, ako pinakadakilang propeta sa lahat ng propeta, boom! Then, sabi niya, maitaas siya, maibaba. Ganang katangian ng mga bulaan, mga ngaray, tinataas nila ang kanilang mga sarili. Pangatlo at panguli, nakatangian, pagkakakilanlan ng mga false prophet, false apostles. Again, I'm not saying na meron pa yung title na apostle. Self-interpretation of the Scripture. Self-interpretation of the Scripture. Dahil self-proclaim sila ang apostles, dahil self-exalter sila, glory to me, tinataas nila ang kanilang mga sarili, and so to sustain na may taas ang kanilang sarili, gagamitin nila ang Biblia. At the expense na ito ay kanilang baluktutin para mapanatili ang kanilang pagpapakilala. So the way they interpret the Scripture ay hindi po sa Scripture, interpret Scripture, kundi they interpret it by themselves.
In other words, hindi sila estudyante ng Holy Spirit, hindi sila estudyante ng Bible. Hindi ginagamit ng nila ang Bible para sa kanilang sarili interest. To the point na tinitwist po nila ang chapter 1 ng salita ng Diyos. Sa 2 John, isang chapter lang po yan, 2 John, okay, let me just read first. Namiss ko atang basahin. Okay, so 2 John. The 2 John verse 9 hanggang 11. 2 John verse 9 hanggang 11. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo. Kung nagdaragdag, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. So, kung nangangaral sila na wala sa turo ni Kristo, so again, nature ng isang bulaang mangangaral, nagliligtad pa siya ng Bible in his own way. Hindi niya kinukuha yung meaning ng Scripture, kundi nilalagyan niya ng sarili niyang meaning yung Scripture. Which is napakadelikado po yun. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanyang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang kumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawa. Minsan tayo mga Kristiyano, masyado tayo mabait, di ba? You're all welcome. Minsan kahit alam natin, mark as bulaan, as kulto, pinag-welcome natin. Pero pag pinakipag-observe yung mga kulto, no, very strict sila. Pag nakipagpakilala ka na Christian ka, hindi sila makikinig sa iyo. Why? Kasi turo sa kanila din yung 2 John. Yung sabi po ng verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Alam nyo, pag may nagbigay sa akin ng watchtower, anong gagawin ko? Basura. Dahil sabihin, lupit naman, Pastor, huwag naman ganun, sayang naman yung pagbasahin ninyo. Makita sa inyo, pag binigyan kayo ng rosaryo, tabing ko na lang. O kaya, bigay pa sa iba. Yan, may mga ganung istorya. Bakit pa naman, basahin ko, donate ko na lang sa munisipyo. May hawak silang Bible, pero mga sinasabi nila ay yung pangkiliti ng tenga ng kanilang tagapakinig. Bible is offending if we will be honest and true sa Scripture. It will really offend many. Kasi ang kaligtasan, isa lang, si Jesus lang eh. So, ibig sabihin, all religion, hindi maliligtas, malimas tumanggap kay Jesus. Di ba napaka-offending ka na yun? Pero that's the truth. Pero sinabi ni Pope, dahil lahat tayo ay sa Diyos. Sabi niya sa mga Buddhi, sa mga Muslim, sa mga Judaizer, sa mga Hindu, we are only one to God. Kaya kanta niya, we are the one. Ganda nga yung pakinggan, we are one. Pero ang Bible hindi ganun yung sinasabi. There is but one salvation, one name given to men by which we must be saved. Jesus lang. Again, may hawak na Bible, pero hindi nila ginagamit ang Bible sa pagtuturo. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabalik kanilang pansin sa mga kathang isip.
Ganyan sa nature ng mga bulaang mga ngaral. They will just share, they will just preach what is good to the ears of their audience. Pag-offending, kaya ko na yan kay sino mang matapang na nangangaral dyan. You may ask, Pastor, maaari bang magkamali ang totoong Kristiyano sa pagkaunawa sa Bible, sa pag-interpret sa Bible? And the answer is yes. We can. I can. I can make mistake and I can misinterpret the Bible, but hindi po pwede ang isang tunay na Kristiyano ay permanently hindi maiintindihan ang Scripture. He eventually or she eventually will understand it. Why? Kasi ang teacher natin, the Holy Spirit, and siya namin, tutulungan niya tayo. Hindi tayo mahayaan magkamali o sa ating pagkamali. And no wonder why, ano sabi ng Bible, no? Grow in the knowledge of the Word of God. So, hindi tayo, pag naging Kristiyano, unawa natin lahat na. We are learning. Ang question na lang, school bukol ka ba o mabuti kang estudyante? Remember? The literal meaning of disciple is learner, student. So mabuti ba tayong mag-aaral? 2 Peter chapter 3 verse 18, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandaang loob ng ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Merong nag-scrutinize pa tawag doon, no? Yung sa kanta kanina natin, yung I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Sabi ng preacher, no! Alam na natin kung paano tayo pinagbayaran ni Jesus ang ating kasalanan. He died for us. In some sense, I am convinced that totoo naman, the Bible is very clear kung paano niya tayo tinubos. Paano niya tayo pinawalang sala? It cost the death of the Lord Jesus Christ. The Bible is very clear sa bagay na yun. We don't know kung anong ibig sabihin kung gumawa ng lyrics na yun. Mahayag, nasa isip niya, ang ibig sabihin na, I never know, hindi ko talaga lubos maintindihan kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig. Pero kung yun ang ibig sabihin, I will agree. Dahil sa Bible, no, we should also grow in, no, sabi sa Efeso, yung lawak at laki at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Eh, napakadakilaan naman talaga. So yes, maaari tayong magkamali, pero hindi tayo mananatiling mali dahil the Holy Spirit teaches us. Sa Ephesians chapter 4, Efeso kabanatang 4, itong sabi, mula verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba yung mga propeta, ang iba yung mga evangelista, ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinira, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paghihiganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Kaya you have to be a good student ng salita ng Diyos. You have to be a good student ng Holy Spirit dahil samot-sari na kumalat na ang mga bulaang mag-aaral. Of course, sa part po natin, bilang kaming mga mangaral, bilang kaming mga pastor, dapat ginagawa namin ang aming homework. Anong homework namin? Mag-aral kami ng mabuti. At hindi kamo kami mag-aral ng mabuti, mag-aral kami ng may katapatan sa salita. Tingnan niyo po mga payo po ni Paul, sinunod-sunod niya po si Timothy. Babasahin ko lang ito ng mabilis. Sa 2 Timothy, from chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, tig-iisa lang ang binibigyan ni Paul kay Timothy. So chapter 1, verse 13 and 14, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itunuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo,
na nananatili sa ating ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Tinutukoy ay pagkatawag kay Timoteo na maging mangangaral ng salita ng Diyos. And then sa chapter 2, verse 15, ganoon pa rin, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ganoon pa rin sa chapter 3, verse 14, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo ito sa iyo. Kung babasahin natin ng 2 Timothy, Paul mentioned about mga bulaang mga aral. So, para ito kasi sinasabi ni Paul, turo ka lang, tapat ka lang sa tinuro sa iyo. Ituro mo lang yan. May makinig o wala, unahin ka o hindi, turo mo lang yan buong katapatan. Huwag kang magpapadala doon sa mga tao na gusto lang nila ay marinig ang gusto nilang marinig. Maging tapat ka sa tinuturo, sa tinuro sa iyo. Na tinalaga kang ituro ang katotohanan. Kaya nga ang isang pastor, kapag pleaser of men, talagang makukompromiso niya sa salita ng Diyos. Ayaw ito, masakit ito sa audience ko, ayaw ito. Baka mawala ng offering, huwag ito. Sabi ni Paul, kay Timothy, sige lang, tanggapin nila o hindi, makinig sila o hindi, maging tapat ka lang dyan. Pagkatawag sa iyo. Sa chapter 4, ganun pa rin ang kanyang pong mga pananalita. Chapter 4, beginning verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. We read this kanina. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So sinasabi ni Paul, darating ang panahon, ayaw na nilang makinig. Makikinig na lang sila sa gusto nilang makinig. Pero pag dumating ang panahon na yon, sige lang, ituro mo lang ang dapat ituro. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita, at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Hindi niya sinabi, pag dumating yan na wala nang gustong makinig, shut up. Tama na. Kaya, huwag mo nang i-push yan. Sabi niya, sige lang. Pangaral mo lang yung pangaral yan. Remember, sabi ng Lord, bago dumating ang lahat ng wakas, may papangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. So, in our part, dapat kaming magpakasipag, maging tapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Malapit na ako matapos. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Let me read, simula verse 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Again, sa panahon ng mga apostol, nakita na nila ito, naranasan na nila ito. Ito ang palatandaan, meaning mga apostles, false prophets. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating, ang sabi ko, bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo, Antichrist, ang nasa kanila. Ang tinutukoy dito ni John, yung mga nangangaral dyan, na sinasabi nila si Jesus ay hindi naging tao, Antichrist yan. So nakala natin, Antichrist lang, nagsasabi na plainly, na against the Lord Jesus Christ. Yung mga nagpapatungkol kay Jesus Christ na hindi siya naging tao, Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Meaning, mga kagang hindi itinuro ng mga apostol patungkol kay Kristo, ang nasa kanila ay Antichrist. Espiritu ng Antikristo.
I hope, remember, nagbahagi po ko ng ilang mga katuruan ng iba't ibang relihiyon patungkol sa kay Jesus. Pinamagatan ko ang iba't ibang Jesus. Yes, ipinapangaral nila si Jesus, pero iba sa pinapangaral ng mga apostol. So, wag agad po tayo mapapaniwala kahit gaano pa kalakas magsalita, kahit gaano pa katindi magsalita. No, kung hindi po yan biblical, kaya po napakahalaga. We know and we are doing our homework. Talagang nakikinig tayo, nagbuburay-buray tayo ng salita ng Panginoon. Here I will end. Matthew chapter 7. Mateo, kabanatang 7. Ito'y mula po sa bibig ng Panginoong Yesus. Matthew chapter 7, simula verse 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad sa propeta sa pamamagitan daw ng ano po? Kanilang mga gawa. Not just their gawa, kundi maging ang kanilang gawa. And you will observe, kung mga nagpapakilala ng apostol sila, you can see the character of Satan sa mga tao nito. So you will know them by their works, by their lifestyle, by their way of living. Kaya kung tutuloy natin ang basa, ano sabi ni Jesus dyan? Hindi lahat na tumatawa sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Hindi lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Kaya sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo, kayo mapagawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Sinasabihin niya itong mga tao na sabi niya, palayas ka sa pangalan mo, nangalan mo sa pangalan mo. No? Pero ano sila? Ikita sa kanilang gawa kung sila tunay ng mga nalagyan ng Panginoon. Mahaba na ako, so let me end by saying this. Mag-ingat po tayo sa ating pong mga pinapakinggan. Because Satan disguises as light, as angel of light. Patuloy itong mangangalat sa lahat ng tao. At basihan, how will I know and I believe? Kung tinuturo ay founded sa mga katuruan ng mga apostles, propeta, na cornerstone ng walang ita. Hindi ang Panginoon Jesus. Tayo kayo manalangin. Panginoon naman, salamat po, Diyos, ng marami sa iyong mga salita. At salamat, Lord, sa katiyakan, Panginoon, na you will lead us, guide us, protect us, Lord, sa mga hulaan ang mga ngaral. And yes, O God, we pray, Lord, na ilayo niyo po kami sa mga bulaang mag-aaral. Ilayo niyo po kami sa maling katuruan. And even us, Lord, yung lingkod, hindi ko si Pastor Abe, na kami na nangunguna sa pagtuturo ng iyong salita. Lord, apart from you, we can do nothing. Lord, you know ang aming mga limitation. You know our imperfectness, Panginoon. Lord, so we ask, iadyan niyo po kami sa maling pag-unawa ng iyong salita. And even, Lord, iadyan niyo po kami, Panginoon, sa mga napapakinggan namin, Panginoon, na napapakinggan namin ay mga lingkod mo at hindi mga bulaang nagpapakilalang lingkod mo, Panginoon. And I pray, O God, sa iglesia nito ng Holy Life Mission Church, O God, as we are surrounded, Panginoon, ng mga bulaang mga meral, Panginoon. Lord, through your Holy Spirit, help us, Panginoon, na maging
maging matyaga, maging mapagpasensya, Panginoon, sa aming pagkatuto sa iyong salita, Panginoon. As you are so patient to us, Panginoon, na hindi mo po kami tinuturuan ng pabigla-bigla, kundi hinihilay-hilay niyo po kami. And we just pray, O God, na kami maging mabuti na mangangaral, ang mag-aaral mo, Panginoon, na humble enough, Lord, to be teachable. And yes, Lord, kayo po ang katotohanan, kayo po ang bawang katotohanan, Panginoon. Kami ay may mga tendencies na magkamali sa pag-unawa, Panginoon. So Lord, biyadyan niyo po kami. Tulay ang Santong Espiritu, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng pagtuturo, ng pag-unawa sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po na patuloy kaming may kalayaan, especially doon sa bansang ito, na mag-aral, magpahayag ng iyong salita. And we pray, O God, na masamantala namin ang kalayaan ito, kayong patuloy at magpapatuloy ang pagpapalaganap din ng mga maling araw, Panginoon. Salamat po, Diyos na marami. To you all the praise, to you all the glory. In Jesus' name I pray.